So hello no, ngayon na pag-usapan natin itong tungkol sa mga tao no na nagsusumikat talaga no na maabot ang kanilang mga pangarap. Mga taong gustong yumaman. Mga taong sa kanilang mga negosyo, double time sila sa kanilang mga ginagawa upang yumaman. Hanggang sa nakalimutan na nila ang Diyos. Maraming mga tao na gumagawa niyan ngayon na pinapriority nila ang kayamanan kaysa mismo sa kanilang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kinalimutan nila ang Diyos, pinupokus ang kayamanan. Anong mapapala ng isang tao kung makamit niya ang buong mundong ito kung pagdating ng araw mamamatay ka? Magsikap ka ng todo upang yumaman para sa future mo at sa anak mo. Para pagdating ng panahon, magpahinga ka na lamang. Paano kung hindi na darating ang oras na yon at mamamatay ka? Na wala ang Diyos sa sarili mo. Wala ang Diyos sa puso mo. Anong mangyayari sa iyo? After judgment, nahaharap ka sa Diyos. Ilalayo ka niya sa kanyang presensya. Huwag kayong magpalinlang sa mga bagay sa mundong ito. Kasi nga, ang sinabi ni Solomon doon sa Ecclesiastes, vanity is vanity. All things is vanity. Nagsisisi siya kung bakit nagsisikap pa siya na makamit ang lahat ng mga bagay kung pagdating daw ng oras, maiiwan lamang niya ito. At sino daw ang nakakaalam kung maalam, kung may kaalam ba o wala ang tao na mapag-iwanan niya sa kanyang kayamanan. Sinabi niya, vanity is vanity. Nagsisisi siya kung bakit pa siya naghihirap. Kasi nga, darating daw ang araw na maiiwan niya ito at ang lahat ay walang kabuluhan. No? Yan ang sinasabi doon. Di ba si Kristo na mismo ang nagsabi, kung nasaan ang inyong kayamanan, andon ang inyong puso. Maraming mga tao na sa pagsisikap na gustong yumaman, yung iba hinahaluan na ng kalokohan. Nandadaya sa mga timbangan. Nadaraya sa kanilang mga negosyo upang makikita lang. Yung iba naman double time para lamang maabot ang quota. Minsan magsisinungaling na lang para lang kikita. Kasi gustong yumaman. Kahit na kumikita na, hindi pa rin ako kontento, gusto pa rin dagdagan. Hanggang sa ang puso mo na palayo na sa Panginoon at nagiging laman na lang nito ay puro kayamanan. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, anong mapapala ng isang tao kung maabot man niya o maangkin man niya ang buong mundong ito kung pagdating ng araw, mamamatay ka, mapaparusahan ka, mawawala ang iyong buhay. I-focus natin ang Panginoong Jesucristo. I-focus natin siya. Siya mismo ang nagsasabi, huwag ang mga pagkain na natutunaw o mga pagkain na hindi nagbibigay buhay, yung ating pagsikapang makamit. Ang pagsikapan nating makamit ay yung mga pagkain na nandoon na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo na magbubunga ng buhay na walang hanggan. Hindi yung mga pagkain na hindi nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Kundi pagkatapos lamang pumasok sa bibig, pumasok sa tiyan at ilalabas. Yumaman ka nga, pira lang ang nandyan sa'yo. Pero ang Panginoon wala. Maraming mga tao na sa pagsisikap na yumaman napupunta sa bitag ng kasamaan. Hindi ko sinabi no na, ay hindi na tayo magtrabaho kasi nga ganito. Hindi ko naman. Intindihin nyo lang at timbang-timbangin nyo na lamang ang aking sinasabi. Kasi ang ibig kong sabihin na kailangan ang Diyos ay nagiging sentro sa ating pananampalataya. Ay nagiging sentro sa ating paglilingkod. Siya dapat ang nagiging sentro sa ating buhay. Kasi dito sa mundong ito, lilipas tayo. Mamamatay tayo, hindi tayo mananatili habang buhay. Either next year, next month, next day, bukas, or mamaya.
pwede tayong mamatay. Paano kung darating ang oras na yon na hindi tayo ready? Kasi nga, masyado tayong busy sa ating mga negosyo upang yumaman para isit natin ang ating future para pagdating ng oras, makapagpahinga na tayo at may magandang kinabukasan ng ating mga anak. At dahil dito, nakalimutan na natin ang Diyos. Minsan kasi itong mga bagay na ito nagiging distraction sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi nga minsan tinitira tayo sa pinansyal. Kaya nga dahil dito maraming mga tao na tinitira sa pinansyal, problem, gagamit na lang ng kalokohan, hahaluan na lang ng kalokohan, pandaraya, or ano paman, para lamang kikita na sobra. At dahil dito, kahit nga gawaing masama, ginawa na lamang. So wag nating gawin yon. Gawin pa rin natin kung ano yung kinalulugdan ng Diyos. Kung ano ang kautusan ng Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos. Kung ano ang tinatawag nating matarong or matuwid. Gawin natin ang mga bagay na ang Diyos kalulugdan. Kung gawin natin yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Gawin natin yung kalooban ng Diyos. Paglingkuran natin siya, ipokus natin siya sa puso at isip. Siya dapat ang nagiging sentro nito. Huwag tayong magpa-distract sa mga bagay dito. Huwag niyong gawing sentro yan kasi huwag kayong mamroblema sa mga ganyan. Kasi ang Diyos magpo-provide. As long as may negosyo ka, huwag mong, double time ko nga, gusto kong double time, kikita ako. Iyaan mo na lang. Basta ang importante kikita ka kasi ang Diyos magpo-provide yan. No, so huwag tayong mag-alala. No, so pagsikapan lang natin na paglingkuran ang Diyos kasi either bukas or mamaya mawawala na tayo dito sa mundong ito. Sino na ngayon ang susunod sa mga kayamanan mo? Pagkatapos ng iyong kamatayan, doon mo ma-realize na ang lahat ng ginagawa mo sa mundong ito, walang kakwenta-kwenta. Doon mo ma-realize. Sa Ecclesiastes lamang, sinabi doon ni Solomon na ang tanging magagawa lamang ng tao dito, yun lang ang kumain at uminom. At paglingkuran ang Diyos, yan lamang. Pero hindi natin yan makakamit kung hindi tayo magtatrabaho. So magtatrabaho tayo, pero hindi yan nagiging sentro sa buhay natin. Sentro natin ang Panginoon. Survival lamang habang wala pa ang Panginoon. Paglingkuran natin siya at magtatrabaho din tayo gaya din ni Apostol Pablo. Habang nangangaral si Apostol Pablo, naglilingkod din siya. Nagtatrabaho din siya para sa pangangailangan nila sa araw-araw din. O, di ba? O, ganun ang sistema. Gawin natin, sundin natin ang pattern. Sundin natin si Pablo kung ano yung ginagawa niya. O, di ba? So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat. God bless everyone.